Upang lahat ay maging kabahagi ng iglesia, ang ating konferensya ay naglunsad ng isang pamamaraan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga care groups. Naging daan ito upang ang marami sa ating mga iglesia ay muling mapanumbalik ang sigla sa paglilingkod at pagiging kabahagi sa gawain ng Diyos. Isa sa kanila ay ang iglesia ng Leland Drive sa Caloocan. Ating tunghayan ang kanilang kwento at kung paanong ginamit ang mga care groups upang panumbalikin ang kanilang kasiglahan at pakikisangkot sa gawaing pinagkatiwala ni Kristo. Hello, ako po si Ann Mopia from Leland Drive SDA Church. Ako po ang Head Sabbath School Superintendent sa aming church. Actually, nag-start lang po kami mag-transition fully into care groups during the pandemic. Yung 4 na existing Sabbath School classes namin, kinonvert namin into care groups and then sila yung pinapili namin ng name for themselves para meron silang sariling identity and may sense of belongingness po. So, we started with 4 care groups. Shalom, sila po yung nag-spearhead ng ating community pantry. So, namimigay po dito sa residents of Balon Bato ng groceries, ganyan. Kasama na rin po yung mga babasahin and of course, may counseling na rin kasama yun. Second care group is Saved by Grace. Sila po ay very active sa visitation natin sa mga may sakit. They also have a singing group po, ang Shepherd and Psalmist. So, kumakanta po sila actively sa churches, lalo na po yun, pag may mga sakit na kapatid. And sila din po yung previously active sa radio ministry. Ayan. Third is Jacob's Well. They have the Sunday Fitness Group. So, meron po itong exercise every Sunday morning and then meron ding sharing, of course, ng devotional. And then, nung pandemic, actually, ang Jacob's Well, every night sila nagmi-meet and meron silang mga reading na binabasa. So, nakailang books na sila, I guess. So, nakatulong talaga yun sa revival and reformation. And then, yung fourth, Timothy's, ito po yung mga kabataan natin, very active, no? They have the Blessed Abode. It's a worship tour po, ano? So, nag-family worship sila sa mga bahay na hindi usually nakakapag-conduct ng family worship. And then, may Bible study group din po ang ating Timothy's. And then, post-pandemic yan, we have Maranatha. This was started by Pastor Benny po, the late Pastor Benny Nyanga. So, yung mga Bible students po niya yung unang members ng care group na to. No? And lumaki na rin po ito. So, through these 5 care groups, nakita po talaga namin yung enthusiasm, yung involvement nila. Napansin din namin through the care groups, iba-iba rin yung ministries nila, yung needs na na-address nila. Nag-grow yung church namin. Marami kaming baptisms during the pandemic through the care groups. Ako po, si Jomar Lopez. Kinabibilangan ko po na care group is Timothy. Nag-gather sila hindi lang po every Sabbath. Meron din po kaming Monday Bible study. Wednesday naman po is tinatawag namin na kamustahan. Ito po yung time na kinakamusta namin yung mga bawat kabataan, kung kamusta na ba yung the whole week nila or yung half week nila, kamusta ba sila sa work, sa school, kamusta ba sila sa family nila. Nagkakaroon din po kami ng simpleng question and answer about faith, about Bible. And ayun, nagkakaroon din po kami ng Bible study. Meron kami mga youth na hindi masyadong nagsasalita, na hindi nagsishare or nahihiya magkwento. So, sa pamamagitan ng care group na to, since mga kabataan naman kami lahat, nakakapag-open up sila ng mga nararamdaman nila, nakakapag-speak na sila sa pulpit, nakakapag-share na sila, Bible study, hindi lang sa church natin, kundi sa community natin, nakakatulong na rin sila. Nakikita ko na mas nag-i-involve yung mga kabataan. Since same age lang kami halos lahat,
mas madali para sa amin na isama sila sa mga outreach program. Kung mag-isa ka lang, mahirap para sa'yo, no? Mahirap para sa akin na mag-outreach program ng mag-isa lang. So kung sama-sama kami as care group, as kabataan, mas madali para sa amin na magkaroon ng mission talaga. And mas madaming naengganyo ng mga kabataan na mag-outreach program. Ako si Dr. Linda Lim Barona at miyembro ako ng Leland Drive SDA Church. Ang aming care group dito at siya na rin nagpuporma ng aming Sabbath School class, ang Jacob's Well. Part nitong aming grupo ay yung Sunday Fitness Care Group. Nung nag-lockdown, we decided na magmi-meet every afternoon. Alam niyo po, by God's grace, ito ay tuloy-tuloy pa rin. We share a Bible verse and then we reflect and we pray together. At hindi lang po yun, marami na po kaming mga nakakasama dito na mga kapatid or mga kaibigan na hindi sila kapananampalataya. Nitong nagluwag na, ibinalik na ulit ang Sunday Fitness. May mga kasama pa rin kami from that group. Sa akin, ang laki ng tulong na yung merong kang small group, core group na kayo ay nagsasama-sama, regularly nagni-meet, nagpe-pray together, and we grow together. At yun, I think nakakatulong, no? Mas lumalalim ang pagkaibigan sa mga miyembro ng grupo. Before talaga, ang Sabbath School is just a class, no? Although it's already a care group. Pero sa akin, ang maa-advise ko sa mga churches na may mga small group, it can be strengthened by meeting regularly outside of the Sabbath School class. At saka, the activity is beyond the Sabbath School class. Ating nasaksihan kung paano naging pamamaraan ang mga care groups sa iglesia ng Leland Drive upang ang mga kapatiran ay pasiglahin sa pananampalataya at gawing sangkot sa gawain ng Diyos. Tunay ang pagkakasabi ni Ellen White na ang pagtatatag ng mga maliliit na grupo bilang basihan ng mga Kristiyanong pamamaraan ay planong ipinakita niya na hindi nagkakamali. Kung may malaking bilang ang iglesia, hayaang ang mga miyembro ay bumuo ng mga maliliit na grupo upang maglingkod hindi lang para sa mga miyembro ng iglesia, kundi maging ng mga hindi mananampalataya. Nais niyo rin bang makita ang pagpapanumbalik ng kasiglahan sa inyong iglesia? Ito na ang inyong pagkakataon upang makisangkot sa mga care groups sa Central Luzon Conference. Tutugon din ba kayo at sasabihin, I will go. I will go. I will go.